po ay nagtatalaga ng mga nagsosolo-solo, nag-iisa. Alam niyo, napakahirap po talaga ng solitary, nung wala kang kaibigan, na wala kang kakilala. Alam na alam niyo yan, kayo matatagal dito sa church, hindi ba? Ramdam na ramdam ninyo. Diba, nung nagtuturong ako no last time, in Hebrews 10:24-25, na hindi po pwede kasi buhay ng tao yung ating relasyon lang sa Diyos. Maraming ganun mga Kristiyano eh. Diba? Yung isang kumakalat ngayon, yung isang vlogger na nagtuturo ng Bible, si Christine. Diba? Pero grabe siya. Pag siya nagtuturo, mga anak kayo ng demonyo, mga ganyan. Nagtataka ko ba't ganun siya. Tapos later on, kaya ko siya nababanggit, no? Tinanong siya ni Tetelestai, na isang batang-batang pastor na theologian. Sino ba mentor mo? Wala akong mentor. Basta ako diretso kay Lord. Ay, wala na, patay na. Kapag ang isang Kristiyano, wala siyang tinatawag na accountability, nagsosolo-solo siya, mas madali siyang madaya. Ako ay part ng buong Laguna, elder ako ng probinsya, kasama din ako sa elders ng Calabarzon, at siyempre sa national, sa NFS, sa IFP. Papasama ko sa mga yan. Kasi sabi diyan, God sets the solitary in families. Hindi kasi pwedeng tayo ay solo flight lang. Okay? He brings out those who are bound into prosperity. Yung mga gapos daw. Yung mga siniil ng dyablo. Kaya natutuwa ako yung mga sisipag natin mga kapatiran na hayo ng hayo. Kaya marami tayong mga first-timers kanina eh. No? Tuwa ako kay Brother Saldi, na Brother Fernan. Talagang yung mga lahat yata ng tricycle boys ay kanilang iisa-isahin. Di ba? Dadalhin sa kaharian ng Diyos. Kayo, yung mga kasamahan ninyo, dalhin nyo rin. No? Hindi lamang dito. Di ba, yung mga kaopisina ninyo, dalhin natin sa kaharian ng ating Panginoon. Kasi kailangan ng tao ang isang Kristiyano, kaya nung tinanong si Christine, kung sino, sabi niya wala, hindi pa pwede yun. No? Kailangan natin ng pamilya. Okay? Sila na they're bound sa kahirapan, no? Will experience prosperity. But the rebellious, ano sabi diyan? Yung rebelde, okay, will dwell in a dry land. Magiging tigang talaga. Kaya may order ng ating Panginoon, di ba? Christ, ang head ni Christ is God the Father. But ang church, ang head ng church is Christ. A woman, ang head ng woman is the man, the husband, the wife. And merong mga anak. Kaya ang Diyos ang kaayusan siya eh. So makikita natin, the local church itself is like a family. Ang iglesia lokal ay pamilya. Kasi hindi mo pwede sabihin tayo Kristiyano, wala tayong, di ba, sabihin mo, sundalo ka eh. Pag mga sundalo nag-uusap, napansin ko sa mga sundalo, ewan ko sa mga police, Brother Jojo, yung mga sundalo, pag nagtatanong, ang serial number mo? Yung tanongan nila eh. Di ba? Hindi mo pwede sabihin sundalo ka, di ba, at least alam, ikaw by Navy, ikaw by Army, di ba, meron tayong second lieutenant, si Claudric, no, kagagraduate lang. Kasi nga, pag ikaw ay nag-PMA, nag-PNPA, pag-graduate mo, official ka kagad. At sabi ni Pastor Sed, nung okay, dumaan ako saglit nagkita kami doon sa Corba, nung ako'y nagpunta doon sa Nauhan, sabi niya, kagagraduate lang daw ni Claude sa mas intensive training, Scout Ranger. Grabe yung batang yun, ano? Tindi. No? Kaya meron na tayong isang militar na hindi ako magugulat na aabot siya ng general. Kaya tayo ng general. Di ba? So, napakaganda na tatanungin ka, ano ka ba? Ikaw ba ay Army? Ikaw ba ay Navy? Ikaw ba ay Air Force? So, hindi mo pa sabihin generic Christian eh. Ikaw ay Christian. Saan ang pamilya mo? Saan ang roots mo? Ano ang identity mo? So, the local church is like a family where members are committed to one another. May commitment eh. Kasi kung titingnan natin ang Psalm chapter 92 verse 12 to 14, dito po mga kapatid ay ipinapakita, okay, I would like to read from Psalm chapter 92. Ang sabi mo sa Psalm chapter 92 verses 12 to 14 ay ganito. The righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. They are planted in the house of the Lord.
they flourish in the courts of our God. Ang matuwid daw, yayabong sa kagaya ng palma o palmera. Alam niyo yung mga palm tree na yan? Ang haba ng buhay ng mga yan. Napakahaba ng buhay niyan. Pagiging matuwid daw, ganun din. Nagagaranti ang Panginoon, yan, no, ng mahabang buhay. No? At kagaya daw ng cedar o ng cedro sa Lebanon, ang cedar, ang isa sa pinakamatigas na kahoy. Sa atin, di ba, may nara, may yakal, may apitong, hindi ba, sabi nga ng matatanda, kapag kahit talagang taga sa panahon, nabubungi ang anay. Hindi kaya ng anay. So yun ang ibig sabihin niya, longevity and toughness. Yun matuwid. Pero, sabi diyan, they are planted na itanim in the house of the Lord. Kaya nga hindi pwede yung tipaklong na Kristiyano. Yung Sunday nasa JTE, next Sunday JIL. Susunod Church of God, susunod Foursquare, susunod Assemblies of God, susunod Santo Domingo Church, susunod Iglesia ni Cristo. Patay tayo dyan. Hindi ubra. Hindi ubra. Hindi pa pwede magtanim ka ng puno nung lumalaki-laki tuwa ka. Lipat ko na. Bubulutin mo ulit. Tapos tatanim mo. Mamumunga yung punong mangga mo kapag may binubunot mo? Mamumunga o hindi? No way. Ganun naman yan. No? They are planted. Dapat nakatanim. Kaya salamat sa Panginoon. Sino dito yung 41 years na nasa JTE? Kami Katropa ko, di ba? Hindi ba? Biyaya ng Panginoon yan, mga kapatid. Hindi ba? Bless. Pero lahat yan, challenge. Kaya kung may kakilala ka bagong Kristiyano, tapos wala siyang commitment, don't expect na magpo-flourish siya like a palm tree at magiging tough siya like a cedar. Okay? So they are planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of our God. They still bear fruit. Wow, ang pangako ng Panginoon. In old age. Kahit na sila senior. Di ba may mga senior citizen na nakakaawan tingnan, hindi ba? Sakitin na, di ba? Yung kagagaling nga namin sa farm ni Brother Widen, 74 years old, katrabaho pa. Pero yung mga senior na alam mo na yung iba yung dating, di ba? Senior na naka BMW pa. O kaya naka Harley Davidson. Astig, ano? Kaya nga minsan, nandun ako sa yung nagpapa-change ako ng Max. Sabi nung isa, sir, ano po yan? Binili niyo po yan, hulugan ba? Ayun pa cash. Cash. Oo nga, yung mga senior kasi may mga pera talaga yan Sabi ko, amen. Di ba? Clean name di ba? Senior citizen Pero hindi lahat. May mga senior citizen na kawawa, nagkatrabaho pa rin. Pero ang pangako ng Panginoon, kahit gurang ka na, sabi mo nga sa katabi mo, kahit gurang ka na, sasagaan na ka pa rin. Mamumunga ka pa rin. Okay? They are ever full of sap and green. Kagaya ng isang puno, yung dagta, matindi. No? Matindi pa rin. No? Biyaya at pagkapala. Yan ang pinakakita ng ating Panginoon. So, commitment means to be planted. Kaya pakasabi sa katabi mo, kaya ikaw, huwag kang patalon-talon. Pumirmi ka na. No? Totoo yan That's very biblical. Commitment is a decision, not an emotion. Kaya mahalaga nagpe-pray ka, Lord, dito ba talaga ako? May mga nagsasabi, nakakataba ng puso, bakit ganun, pastor? Ako po ay nagpunta sa ganun church, sinubukan ko lang, pero bakit hindi ko maramdaman na ako'y blessed? Sabi ko, you know what? Walang problema yung church na yon. Gusto ko lilawin sa inyo, kasi kagaya si Pong, yung aking dinidisciples, nasa Ireland pa, medyo ngayon cut kami dahil very busy siya. Pero sabi niya, Pastor, ang dami kong churches na napuntahan, fellowship sa Europe, hindi lang sa Ireland, Pero bakit po iba pag ako'y naka-attend sa JTE? No, nakag-vaccine siya, siya rito. Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ibig sabihin magaling tayo. Hindi ibig sabihin mas anointed tayo. Hindi nga, taliwas pa nga But, kaya ganon, kasi dito ka tinawag ng Panginoon. Kasi, hindi ba? Kahit saan ka pumunta, kung hindi ka tinawag ng Panginoon, wala kang kapayapaan. Hindi ka yayabong, hindi ka lalago, hindi ka mag-expand, hindi ma-elevate, hindi mag-upgrade ang buhay mo. Kaya kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, kahit sa maliit lang na iglesia, palibasa, doon ka itinanim ng Panginoon, doon ka lang yayabong.
Kahit pumunta ka pa sa isang mega church, pero hindi ka naman doon itinanim ng Panginoon, wala din. Yun ang sekreto. Kaya wala hong comparison yan eh. Walang insecurity po yan eh. No? Mahalaga alam natin saan tayo itinatanim ng ating Panginoon. Well, there are two aspects of the church. Dalawa pong aspeto ng church. Una po, the church universal. Yan po yung sinabi sa Matthew chapter 16, 18 to 23. Di ba sabi ng ating Panginoon, upon this rock I will build my church, and even the gates of Hades or the gates of hell will not prevail against it. Bakit tayo naniniwala na totoo ang ating pananampalataya? Minsan nga nakikinig ako sa YouTube na sabi nga tayo daw, pag sinabing born again, iba-iba daw tayo. Yung kanilang sekta, iisa lang. Sekta sila eh. Tayo hindi sekta eh. Okay? Yes, may kanya-kanya tayong mga grupo. Pero may isa tayong head ang ating Panginoon. At worldwide, kahit sa Iran na nakakagulo ngayon, actually sa Iran ngayon ang pinakamaraming Kristiyano. Alam mo, mamangha kayo kung kailan mahigpit ang gospel, kung kailan pinagbabawalan ang pangangaral sa tanan ng Diyos, lalong dumadami ang mga Kristiyano. Nauulit lang ang history. Noong unang siglo ng first century, di ba pinapatay pa nga ang mga Kristiyano eh. Pero lalo silang dumadami. Alam niyo po yung yung gladiator shows at saka yung pong yung mga arena noon na nanonood ang mga Romano habang kinakain ng leon ang mga Kristiyano, sinusunog ng buhay. Sabi nila nung panahon yun, pag may isang namatay na Kristiyano, pinakamababa 1,000 ang kapalit, 1 to 10,000. Bakit? Kasi nakikita nila ang mga Kristiyano habang kinakain ng leon. Hindi umiiyak, hindi natatakot, hindi sumusumpa, nagpupuri. At sabi ka ni Rick Renner, meron sa extensive research, sabi ni Rick Renner, Living in the Combat Zone, yung book na yun nung nabasa ko, hindi ko na makalimutan. Habang sila'y pinapahirapan, tinotorture, nagpe-pray sila, nagwo-worship sila, at ang matindi, nag-i-speaking in tongues sila. Sipin mo yun? Habang kinahagas lang nila, oh, hallelujah, Lord, oh, grabe. Noong ako'y umaten nitong the other Thursday sa COP, nagulat ako nung nakita ko yung Google Sheet. Ang invitation pa lang yun sa mga mega churches. Sabi ko sa nag-invite sa akin, sabi ko, ba't mo ko in-invite dito? Mega churches pala ang dapat dito. Hinahanap ni Dr. Lester Samral at saka ni Reverend Lee na pumalit sa church ni Yonggi Cho. Sabi ko, hindi ako dito. Hindi, sabi niya, okay lang. Basta ako nag-invite sa'yo. Ba't mo ko in-invite? Si Pastor Leia, yung nakakilala sa'yo, in-invite ako. Grabe yung atmosphere. Yung ilang mga bishops na kilala ko nandoon, sabi ko, wow, Lord, salamat sa privilege. Kasi ilan lang ang in-invite doon sa bagong 10th floor extension ng COP, yung Cathedral of Praise. Puri na ating Panginoon. Sabi nga ni Dr. Lester Samral, ako sa COP, as a senior pastor, hindi ako magamit ng social media. Wala akong, alam niyo yung ganyan, I'm not after that. I rely on the Holy Spirit. At sabi niya, the last time na siya nag-attend sa Korea, nag-preach si Dr. Lee, yung pumalit kay Yonggi Cho, ng Power of Dawn Watch. So, in-implement niya pagbalik niya sa Korea. Sabi niya, akala ko yung mga taga-COP hindi attend eh. Sabi niya sa amin, but now, I'm so amazed, every day, Monday to Friday, minimum of 700 are attending our Dawn Watches. And pag weekend, 1,000, 2,000 ang nagpipray sa COP. Mangyayari din yan sa JTE. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. So commitment is not an emotion. Okay? It is a decision. We must decide. We're part of the Church Universal, the Universal Church. Okay? It is worldwide. The head is Christ, mga kapatid. Okay? And lahat, since the first century hanggang bumalik ang ating Panginoon, that's the Universal Church. No, Universal Church, lahat na nakakilala sa ating Panginoon, tumanggap sa ating Panginoon kasama dyan. But meron tinatawag na local church. Yan ang binanggit sa Bible sa Revelation chapter 2 and 3. Yan ang mga binanggit ni Pablo sa kanyang mga Pauline prison epistles to the church in Colossae, to the church in Thessalonica, to the church in Ephesus, to the church in Sokol, to the church in Masile. Di ba? Ganyan yun eh. No? Ang tawag diyan ay local church. At binanggit niya sa Matthew chapter 18. Okay. So the part of the
local church, no, na ito is as a whole, kasama po yan sa universal church. So, kaya nga may lokalidad. Okay, the part of the universal church meeting in any locality. Now, mga kapatid, next, makikita po natin, napakahalaga ng local church kasi may tinatawag na koinonia, continuing fellowship. Yung koinonia in the Greek, no, ibig sabihin sharing in common. Sabi nga natin, sharing in common. Alam mo, kulang pa tayo no? I pray na later on, babalik yun na pagkakatapos ng service, kagaya sa Korea. Sa Korea, ang lalaki ng mga church building nila. Pagkatapos ng service, palagi may kainan yun. May separate silang mga dining hall. Kaya, tapos tayo, lilipat tayo sa kabila. Doon. May malaking facility rin doon. At lahat kakain. Gusto yung mangyari yun? Diba? Abik, mangyayari din sa atin yun. No? Hindi pa naman ako uugod-ugod no? Pero, mag-pray tayo, Lord, i-bless tayo ng Panginoon. Lahat ng atin, pakakainin natin. Ay naku, wala na nanampalataya. Paano ba yan? Hindi yata mangyayari yan. Ayaw nyo maniwala. Ang hirap na ng buhay, Pastor. Yun ang natutunan ko kay Reverend Lee. Si Reverend Lee, sabi niya, I am a dreamer. Alam nyo kung ba't ako blessed na blessed doon sa 2 hours na yon na fellowship last Thursday. Grabe. Sabi niya kasi, alam nyo, ang blessing ng UW The Full Gospel Church sa South Korea, nung pandemic, maraming churches sa South Korea ang nabawasan ng miyembro. And worldwide yan. Pero kami, lalong dumami ang members namin. Lalong dumami ang blessing namin. In fact, nagtanim pa sila sa maraming mga bansa. No? Sinare yung secret nung kanilang mga principles and church growth. At mahalaga yung fellowship na yan. Di ba sabi ko nga, totoo naman yan Kapag walang kainan, hindi kasama si Lord. Dahil sa katabi mo, pag walang kainan, hindi kasama si Lord. Okay? So may continuous koinonia sila. Ano nga sa Tagalog yung koinonia? Sa Tagalog? Yan, pagsasalong buhay. Okay? Kaya enjoy ako dahil simula ko yung life group ko. Okay? Yung younger men, yung mga young professionals. Okay? May mga trabaho na kasi. Sina Lemuel, sina Engineer Ramjan, hindi ba sila? Noong last time kasi dapat kami first Sunday, third Sunday. Okay? Second pala, sorry. No? Nung una, ako nagpakain sa kanila. Nung last Thursday, doon kami. At nilibre na ako. Sabi ko ba, okay di ba? Kasi nga, wala kapag nag-sharing lang tayo tapos walang kainan, kulang So, yun ang nangyari po sa first century church. Pero ano ang ginagawa nila? Number 1, lagi may apostles teaching o doctrine. Kaya kailangan tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Secondly, may tinatawag na fellowship. Yun nga, yung salong buhay. In fact, meron silang breaking of bread Every day po yan Daily ginagawa po nila yan. The first century church, the local church. And then, meron silang sama-samang pananalangin. Maganda po yan, Okay, so letter B, may manifestation ni Lord sa local church. Nagmamanifest si Lord sa local church. Okay. Di ba sabi na Matthew chapter 18 verse 20, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in their midst. Sa Iran, sabi nila, matindi ang revival. Bawal naman ang Christianity dahil very strong Shiite, mga Shia, yung mga leaders. Pero mabait ang mga Iranians, ang gaganda pa nila. Paano dumami sila? Alam niyo, nung pinanood ko yung isang documentary, alam mo ginagawa lang nila? Sa mga bahay-bahay nila, hindi mapigilan Kasi ang bawat church, pagbabawalan, bawal mag-assemble. Pero sa mga bahay-bahay, hindi mapigilan. Kahit lilima sila, minsan, parang doon sa pag pupunta tayo sa Kayanlog, dahil wala pa mga musicians doon, naninibago ka Kasi papatugtog si na Pastor Dexy, -1, di ba? Worship sila, okay din. Nagbumaba ang Panginoon. Ganun ang ginagawa nila exactly sa Iran. Wala sila mga pastor, wala sila mga life group leaders. Nagsasama-sama sila, 5, 6, 7, 8, 10. Tapos ganun. Minsan nga, manunod na lang sila. Kasi nandun ang Panginoon, kasi nakasama sila dahil nakasundo sila sa pangalan ng ating Panginoon. So pag may local church,
pag ikaw ay belong to a local church, nagmamanifest talaga ang Panginoon doon. Kasi pangako niya yan sa Matthew chapter 18, verse 20. What happens is, nagmamanifest ang karakter ni Christ. Sa Galatians chapter 5, verse 22, ano sabi? The fruit of the Spirit is love. The fruit, singular, of the Spirit, nagmamanifest sa mga tao. Kasi nga merong tinatawag na horizontal relationship. Kaya nga, yun din ang preach ko sa Rojas last Sunday, Hebrews 10:24-25. Habang nalalapit ng bumalik ang ating Panginoon, nahahasa tayo sa mga kasamahan natin. No? Nagmamanifest ang mga bunga ng banal na Espiritu, nagmamanifest ang karakter ni Jesus. Secondly, the ministry and gifts of Christ, nagmamanifest din. Tayo ang ginagamit ng Panginoon na daluyan. Maraming mga kaloob na binanggit sa 1 Corinthians chapter 12, 8-10, and John 14, verse 12, na sabi ng ating Panginoon. Di ba? Pag-aaralan natin later on yun sa medyo mas mahabang pag-aaral. Pero lahat tayo actually may mga kaloob na ibinigay ang Panginoon May give of teaching, may give of leadership, may give of administration. Tapos may tinatawag mga manifestation gifts, word of knowledge, word of wisdom, meron tinatawag na prophecy, speaking in tongues, interpretation of tongues. No? Merong ang gift talaga nila, giving. Talagang yun ang excellence nila. Ang gift naman ng iba, service. Diba? Talagang gusto-gusto nilang maglingkod. Lahat tayo, may mga kaloob. Pakisabi mo sa katabi mo, may kaloob ka din. May gift ka din, ibinigay ng Panginoon. No? May gift of teaching, gift of preaching, gift of encouragement. Lahat po tayo. Kaya hindi mo magagamit yan kung hindi ka kasama sa isang iglesia lokal. Kaya kung ano man ang kaloob mo, ipagamit mo yan sa ating Panginoon. And nagmamanifest na ng authority ni Christ. Pag pinagkasunduan daw, 2-3, kaya hindi pwedeng isa lang 2-3, nagkasundo sa isang bagay, ibibigay ng Panginoon yan. Kaya natuwa ako kanina, yung mga nandito, bakit nandito sila? Iniimbitahan din nyo. Kaya mga kapatid, napakahalaga na nagsasama-sama tayo, may salong buhay tayo, no? Meron tayong horizontal relationship, pero nagmamanifest in vertical relationship, sino si Yesu Cristo sa ating kalagitnaan. And finally, no, the threefold ministry of the local church, napakahalaga po nito. Kung hindi tayo kasama, identified, we don't belong, and committed to a local church, hindi natin maranasan the threefold ministry ng local church. Okay? Ito po yun. Ang unang ministeryo na meron tayo is ministry to the Lord. At yan po ay nangyayari pag Sunday service, the Most High God. We minister to the Lord. Nakikipag-niig tayo sa Kanya. Kaya yung pinakamahalaga sa lahat, nung tinanong si Reverend Lee, kasi nadoble nga yung blessing nila, bagamat wala na si Yong Gicho. Maraming mga churches kasi, pag wala na yung founder, nakakalat-kalat na. So tinanong siya, dahil may mga questions question Q&A portion, tinanong siya. Sabi niya, what's the secret? Bakit hindi nagkawatak-watak ang You Beautiful Gospel Church? Bakit buo pa rin siya? Sabi niya, wala akong binago. Kung ano ang pinakita ng Panginoon kay Reverend Yong Gicho, wala akong binago. Sabi, wala ba kayong naging problema sa transition? Problema talaga, di ba, pag nagpalit ng leaders? Sabi niya, may mga ilang lumabas. And then sabi niya, yung mga ibang mga lumabas, kasi yung life group leaders nila, mga pastor po yun, doon sa main, 40,000 na Life group leaders lang yung 40,000. Grabe, no? Doon sa main, palo pa sa buong Korea. Doon pa lang yung sa Seoul. Sabi niya, yung mga lumabas sa amin, nag-introduce sila ng iba't ibang mga pamamaraan. Unfortunately, sabi niya ganyan, lahat ng mga ito nangalat at nawala din. Pero yung nireveal ng Lord originally sa Uwido, wala akong binago. And then, kinukonsider ko pa rin, siya pa rin ang senior pastor kahit wala na si Yong Gicho. Grabe, no? Tapos sabi niya, hindi ako yung tipo na, binabago ang lahat. Lahat tinuturo pa rin sa Panginoon kasi yun ang turo ni Yong Gicho. So, pwede lang kasi yung ministry to each other. Share ko nga in passing yung mga pastor na kasama ko. No? Na, sabi niya, ako, kahit nga gano'n ka-busy, ito pinag-iisipan ko, pinag-pray ko, pray yung mga members naman tayo, di ba? Sabi niya, yung mga membro namin, binibisita ko kahit once a month.
I'm so busy, but once a month, nag-visitation ako. Sabi niya, hindi ko binibisita yung mayayamang miyembro. Kasi wala na silang pangangailangan, mayayaman na sila eh. Alam niyo ba kung sino binibisita ko? Yung pinakamahihirap na miyembro ng simbahan. Yun ang binibisita ko. Tapos sabi niya, 1/3 of our budget, sabi niya, 1/3 of our budget ay nakalaan sa mission and charity. Kaya yun, may pondo, mawa, isang balo na matagal ng miyembro ng simbahan, bibisitahin ko at i-bless namin. Kaya nakita ng mga tao talagang matulungin ang church na ito sa mahihirap. Hindi ako, sabi niya, bumabarkada sa mayayamang miyembro. Marami kami mga miyembro mayaman, pero hindi. Ang lagi ko pinupuntahan yung mahihirap. Kasi talaga ministry ng gusto ng ating Panginoon eh. So, ito po yung pinaka-importanting ministry na may express lamang within the local church. Ministry to the Lord, ministry to each other. And then, saka lang magiging effective yung panghuli, ministry to the world. Yan na yung outreach. No? Bakit hindi tayo makapag-outreach? Bakit hindi tayo makapag-akay ng tagalabas? Kasi hindi tayo pa effective sa ministry to the Lord eh. Kailangan yung ating devotion. Tinanong siya, tinanong si Reverend Lee, sabi ganyan, gaano ka kahaba mag-pray? Paano ginagawa mo? Sabi niya, kahit saan ako panig ng mundo, every 3 a.m. gising na ako. Ako medyo mahina dyan pag maaga akong nagising, kailangan tutulog ako kahit saglit, 30 minutes eh. Masakit ang ulo ko. Meron mga gano'n, kahit si mami ganyan, matulog to, parang manok yan eh. 2 oras, 1 oras. O pag gano'n, di na, ano mapapakanabangan yan. Okay? Pero sabi niya, everywhere, 3 a.m., kausap ko si Lord. Mini-maintain ko yan. Ministry to the Lord yan. Ba't kailangan, meron din tayong life group. Na yung life group na yan, kailangan talagang yan ang isang kalakasan natin. So dito wala pang life group, dapat mag-member ka ng life group. Inaayos nating maigi yan. And finally, magiging effective tayo to evangelize. Abutin natin ang mga tao. Nakakatuwa pag nakakakita ako ng mga bago. Nagtawa ba kayo may mga bago kanina? Oh. Pero hindi lang ang goal natin sila ay mapatanggap. Kaya napansin nyo, minsan hindi na ako nagpapatanggap kasi maasa ako, kayo na mismo, habang kayo ay nagba-Bible study, kayo mismo ang nag-minister na sa kanila. Hindi na kailangan dito. At alagaan sila. So, hindi po mangyayari po yung mga yan kung walang local church. Kaya ipag-pray po natin, kasi alam nyo, na nung kasama ko si Pastor Efren, Pastor Charlie, yung senior pastor, saka Pastor Ernie, si Resto, nakita nila, kaya ang ganda rin ng church mo dito, Pastor Nilo kasi magkakaibigan naman matagal po sa CPA. Nakita niya may dalawang naka-standby na aircon na luma na, isa galing dito, isa may nagbigay. Parang luma na. Sabi ng dalawa, ano sila po Jesus Christ Fountain of Living Waters Church ng senior pastor nila dati, si Pastor Andy Ersha. Sabay pa yung dalawa, bro. Tawag namin bro lang bro, hindi naman bagay yung aircon na yan na ilalagay mo pa dito. Biniro ni Pastor Nilo. Kasi kabiro naman yun di mag-donate kayo. Kasi sabi ng dalawa, ang bagay dito, yung yung ganyan mga aircon. Di ba? Biniro. Di mag-donate kayo. Sige, mag-bless kami ng isang aircon na brand new. Di ba? Masarap yung mga kaibigan Nakita nila, binibiro ako tuloy ng 3, dapat pa talaga pare bishop ka na Sabi gano'n hindi, wala na sa atin yung mga ganyan-ganyan. Kasi numalaman nila sa kwentuhan, kay Pastor Nilo, na may 11 churches na tayo at magtatanim pa tayo, purihin ang Panginoon. Alam niyo kung wala ang main, alam niyo mga kapatid, I will close with this. Yung mga local churches natin, nakatingin dito sa main. Dito. Tayo ang panganay. Sabi mo nga sa katabi mo, tayo ang panganay. Kaya dapat tayo mag-model. Dapat lalo tayo magkaisa, magmahalan tayo, maging madalanginin tayo, maging galante tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Parang ayaw naman yung mag-amen di ba? Dapat talaga. At alam niyo, subok na namin itong pamilya. Nung maintindihan po namin ang mga prinsipyong ito, kasi yun naman ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga, kami po yung naghahanda na, ina-announce ko na po, 2 buwan kami sa Canada, magpapalamig muna kami. Bahala muna kayo dito. Pero magpipris po ako, isang mga Sunday na ako po'y nanood tayo ng live. Kahit may time difference, magpipris po ako galing sa VC, ang tawag na sa Vancouver.
Kalahin mo yan? Simula tayo sa maliit na iglesia lokal, pero ngayon po dumadami ang mga local churches kasi kasama tayo ng Universal Church. To God be the glory. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sapagkat ang mga kapahayagang ito ay ipinahayag mo sa amin. Salamat, Panginoon, kapag kami ay planted na itanim sa isang iglesia lokal, magiging healthy member kami ng Universal Church. At kagaya pa ng sinabi ng pangako sa Psalm chapter 92, kagaya po ng palmera, Panginoon, yayabong kami at mahaba, Panginoon, ang buhay. At kagaya ng sedro ng Lebanon, napakatigas na kahoy. Ibig sabihin noon, Panginoon, by your grace, O Father God, hindi po kami basta magugupo. Anumang mga sitwasyon, anumang mga pagsubok, anumang mga pagyanig, sapagkat kami ay nakaplant sa local church. Pagpalain mo po ang main church, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng mga leaders, pastors, members ng main at maging ang aming mga daughter churches, Panginoon. Lord God, some of them nagsisimula na rin mag-church plant. Hindi naman po mga daughter church, magkaroon kami ng mga apo, ng mga simbahan, granddaughter churches. At hindi naman po sa Pilipinas, magkakaroon kami ng mga churches sa iba't ibang mga bansa. Pagkat ikaw ay tapat na tumawag sa amin, pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon. Maranasan namin ang iyong kabutihan upang sa aming mga pagpapalang natatanggap sa iyo, kami naman po ay magiging mga conduit. Kami po, Panginoon, ay instrumento, vessel, sisidlan ng pagpapala para sa iba. We are blessed to be a blessing. We honor you, we glorify you, we give you all the praises and thanksgiving. In Jesus' name, this we pray. Amen at amen. We are blessed. Good morning po sa ating lahat.